Hayi, Katrofa at Ka-59. Our exciting topic for discussion at this moment is about the 10 important safety procedures in handling firearms. Yes, ito po ang paksang ating pag-uusapan sa ngayon, ang 10 mahalagang pamamaraang pangkaligtasan sa paghawak ng mga baril. Of course, dapat malaman ng bawat kayeye, katropa at ka-59 ang ligtas na paraan sa paghawak at paggamit ng baril upang maiwasan ang anumang pinsala o sakuna habang nagpapatupad tayo ng ating tungkulin. Kaya wag po kayong bibitaw at tapusin ang video ito hanggang sa huli para sa panibagong dagdag kaalaman ng bawat isa sa atin, at kung maaari lamang po pakishare sa mga kakilala po nating katropa at ka-59. Hello, good morning everyone. I'm here again, your Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Kung sakaling kayo ay bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. Introduction. Panimula. Firearms are powerful tools that require respect and careful handling. Neglecting safety precautions can lead to serious injury or death. Ang mga baril ay makapangyarihang kasangkapan na nangangailangan ng paggalang at maingat na paghawak. Ang pagpapabaya sa mga pag-iingat sa kaligtasan ay maaring humantong sa seryosong pinsala o kamatayan. Following these 10 safety procedures is crucial for responsible firearm ownership and use. Ang pagsunod sa mga 10 pamamaraang pangkaligtasan ay mahalaga para sa responsableng pagmamay-ari at paggamit ng baril. Number 1. Always keep the muzzle pointed in a safe direction. Pang-una, laging panatilihin ang nguso na nakaturo sa ligtas na direksyon. This is the most fundamental rule of firearm safety. Never point a firearm at anything you don't intend to shoot, even when it is unloaded. Ito ang pinakapangunahing panuntunan ng kaligtasan ng baril. Huwag kailanman ituro ang baril sa anumang bagay kung wala kang balak bumaril, kahit ito ay diskargado. A safe direction is one where a bullet cannot possibly strike anyone or anything. Ang ligtas na direksyon ay kung saan na hindi posibleng tumama ang bala sa kahit sino o kahit ano. Be mindful of ricochets and the fact that bullets can penetrate walls and ceilings. Always be aware of where the muzzle is pointing, even when moving or handling the firearm. Mag-ingat sa mga pagsisikad at ang katotohanan na ang mga bala ay maaring tumago sa mga dingding at kisame. Laging magkaroon ng kamalayan sa kung saan nakaturo ang nguso, kahit na kapag ginagalaw o hinahawakan ang baril. Number 2. Firearms should be unloaded when not in use. Pangalawa, dapat tanggalan ng bala ang mga baril kapag hindi ginagamit. Load firearms only when you're ready to shoot at a designated range or in the field. When not in use,
Firearms and ammunition should be stored separately in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals. Mag-load lamang ng mga baril kapag ikaw ay handang bumaril sa isang itinalagang hanay o lugar. Kapag hindi ginagamit, ang baril at ang mga bala ay dapat na nakaimbak ng hiwalay sa isang ligtas na lokasyon na hindi maabot ng mga bata at hindi autorisadong mga individual. Unload firearms immediately after use before bringing them into a car, camp, or post. Always visually check the chamber, receiver, and magazine to ensure they are empty before handling or passing a firearm to someone else. Mag-alis kaagad ng mga bala ng baril pagkatapos gamitin bago dalhin ang mga ito sa kotse, kampo o pwesto. Palaging biswal na suriin ang chamber, receiver at magazine at siguraduhing walang laman ang mga ito bago ipahawak o ipasa ang baril sa ibang tao. Number 3. Don't rely on the safety device. Pangatlo, huwag umasa sa safety device. Treat every firearm as if it were loaded, even if the safety is on. The safety is a mechanical device that can fail. Tratuhin ang bawat baril na parang nakaload kahit na naka-on ang safety device. Ang device ay isang mechanical na aparato na maaaring pumalya. Never touch the trigger until you are ready to shoot. Keep your finger off the trigger when loading or unloading. Remember, the safety is a supplement to safe handling practices, not a substitute for common sense. Huwag kailanman hawakan ang gatilyo hanggang sa handa ka ng bumaril. Panatilihin ang iyong daliri malayo sa gatilyo kapag nagkakarga o nagdidiskarga. Tandaan, ang kaligtasan ay pandagdag sa mga kasanayan sa ligtas na paghawak, hindi kapalit ng sentido komon. Number 4. Be sure of your target and what's beyond it. Pang-apat, maging sigurado sa iyong target at ano ang higit pa nito. Never shoot unless you know exactly what your target is and what lies beyond it. Be aware of the potential for ricochets and the fact that bullets can travel great distances. Huwag kailanman bumaril maliban kung alam mo kung ano mismo ang iyong target at kung ano ang nasa kabila nito. Magkaroon ng kamalayan sa potensyal para sa pagsisikad at ang katotohanan na ang mga bala ay maaaring maglakbay ng malayong distansya. Take the time to be absolutely certain of your target and where your shot will stop before pulling the trigger. Maglaan ng oras upang maging ganap na tiyak sa iyong target at kung saan titigil ang putok mo bago kalabitin ang gatilyo. Number 5. Use correct ammunition. Pang-5, gumamit ng tamang bala. Always use the correct ammunition for your firearm. Read and follow all warnings on the ammunition boxes and in the firearms instruction manual. Laging gamitin ang tamang bala para sa iyong baril. Basahin at sundin ang lahat ng babala sa mga kahon ng bala at sa manual ng pagtuturo ng baril. Using incorrect ammunition can damage your firearm and cause serious injury. Always visually inspect each cartridge before loading it.
Ang paggamit ng maling bala ay maaaring sirain ng iyong armas at maging sanhi ng malubhang pinsala. Laging biswal na suriin ang bawat bala bago ito ikarga. Number 6. Handle with care if your gun fails to fire. Pang-anim, pangasiwaan ng maingat kung ang iyong baril ay nabigong pumutok. If your gun fails to fire when you pull the trigger, keep the muzzle pointed in a safe direction and keep your face away from the breech. Kung hindi pumutok ang iyong baril kapag hinila mo ang gatilyo, panatilihing nakatutok ang nguso sa isang ligtas na direksyon at ilayo ang iyong mukha mula sa pigi. Carefully open the action, unload the firearm, and dispose of the cartridge safely. Remember, a firearm is loaded and ready to fire as long as there's a cartridge in the chamber, even if it didn't fire previously. Maingat na buksan ang lagayan, idiskarga ang baril at itapon ang bala ng ligtas. Tandaan, ang kargadong baril ay handang pumutok basta mayroon pang bala sa chamber kahit na ito ay hindi pumutok dati. Number 7. Wear eye and ear protection when shooting. Pang-7, magsuot ng proteksyon sa mata at tenga kapag nasa shooting. Always wear protective shooting glasses and ear protection when shooting. Shooting noise can damage hearing, and eye protection is essential to prevent injury from flying debris or malfunctions. Laging magsuot ng protective na salamin at proteksyon sa tenga kapag nasa shooting. Ang ingay ng pagbaril ay maaaring makapinsala sa pandinig at ang proteksyon sa mata ay mahalaga upang maiwasan ang pinsala mula sa paglipad ng mga labi o mga pagkasira. Wear eye protection when disassembling and cleaning firearms as well. Magsuot din ng proteksyon sa mata kapag nagtatanggal at naglilinis ng mga baril. Number 8. Be sure the barrel is clear of obstructions before shooting. Pang-8, tiyaking malinis ang baril sa mga sagabal bago bumaril. Before loading your firearm, open the action and visually inspect the chamber and magazine to ensure they are empty. Check the barrel for any obstructions, such as mud or excess lubricant. Bago mag-load ng iyong baril, buksan ang lagayan at biswal na suriin ang chamber at magazine para siguraduhin walang laman ang mga ito. Suriin ang bariles para sa anumang mga sagabal tulad ng putik o labis na pampadulas. Obstructions can cause dangerously high pressures, leading to a burst barrel or other serious damage. Ang mga sagabal ay maaaring maging sanhi ng mapanganib at mataas na presyon na humahantong sa pagsabog ng bariles o iba pang malubhang pinsala. Number 9. Don't alter or modify your gun, and have guns serviced regularly. Pang-9, huwag ibahin o baguhin ang iyong baril at regular na serbisyohan ang mga baril. Firearms are complex mechanisms designed to function safely in their original condition. Altering or modifying a firearm can make it dangerous and void any factory warranties.
Ang mga baril ay komplikadong mekanismo na idinisenyo upang gumana ng ligtas sa kanilang orihinal na kondisyon. Ang pag-iiba o pagbabago ng baril ay maaaring gawin itong mapanganib at walang bisa ang mga garantiya ng pabrika. Have your firearm serviced regularly by a qualified gunsmith to ensure it is in good working order. Regular na ipaserbisyo ang iyong baril sa pamamagitan ng isang kwalipikadong panday ng baril upang matiyak na ito ay nasa mabuting kaayusan. Number 10. Learn the mechanical and handling characteristics of your firearm. Pang-sampu, alamin ang mechanical at mga katangian sa paghawak ng iyong baril. Different firearms have different mechanical characteristics and handling requirements. Thoroughly familiarize yourself with the firearm you are using before handling it. Ang bawat baril ay may iba't ibang mechanical na katangian at mga kinakailangan sa paghawak. Maging pamilyar sa iyong sarili sa mga baril na ginagamit mo bago ito hawakan. Learn how to load, unload, carry, shoot, and store it safely. Alamin kung paano magkarga, magdiskarga, magdala, bumaril at itabi ang baril ng ligtas. Okidoki mga kayayay, katropat ka 59, dito na po nagtatapos ang ating aralin at talakayan tungkol sa 10 mahalagang pamamaraang pangkaligtasan sa paghawak ng baril. At sana po tangkilin niyo po ang ibang mga contents na aking nagawa na may kinalaman po sa dagdag kaalaman para sa mga security guard. At abangan po ninyo ang susunod kong vlog na may kinalaman po sa mga hakbang o pamamaraan kung paano po harapin ang sitwasyon ng active shooter para po sa mga security guard. Okay, hanggang dito na lang po. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Maraming po salamat.